Ilang saglit pang nagmuni-muni si Brixton sa madilim na living room kung saan siya iniwan ng kanyang ama. Hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi nitong may boyfriend ng umano si Seska. Curious siya kung sino yon kahit pa iniisip niya na baka si Benedict lang ang lalaki dahil ito lang naman ang lalaking nakakalapit sa kanya. Bukod sa kanya dati pa, wala naman siyang against sa lalaki. Mukha pang ang responsable ito at mapagkakatiwalaan niya kay Seska. Yun nga lang, hindi na mapigilan na sumakit ng bahagyang puso sa isiping ang lahat ng atensyon ng babae ay maaring napunta na sa kanya. Muli pang lumitaw sa kanyang isipan ang senaryong nakita niya habang nasa restaurant sila noon. Holy fuck, ano bang nangyari sa akin? Hindi ba dapat maging masaya na lang ako para sa kanya? Dahil ayos na siya? Pagkaraan ng ilang sandali pa ay umakyat na rin si Brixton upang magtungo ng kanyang silid. Nahiga lang siya sa kama, napatitig na sa kisame ang kanyang mga mata. Ngunit hindi mapirmi ang katawan niya na palipat-lipat lang ng pwesto. Umaga na halos pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Binalikan ng makulit niyang isipan ng mga panahon na kasama niya pa noon si Seska. Minumulto siya ng pangyayaring ito. Napuno ng panghihinayang ang kalamnan ni Brixton. May guwang kanyang puso na alam niyang yun ang dahilan. Pakapakapang kinuha niya ang phone at pinagmasdan ng mga nakatabi doong larawan ng dating nobya. May mga sweet pictures din silang kuha dito na ikinakalungkot niya. I miss you, Seska. Garal-gal ang tinig na sambit niya. Hinaplos pa ng hinlalaki ang mukha ng dalaga sa screen. Gusto niya itong makita sa personal, makausap ulit gaya ng dati. Ngunit paano niya yun gagawin kung kinamumuhian ito ng buong pagkatao niya nang dahil sa kanyang pangloloko? Magiging ipokrito siya kung sasabihin niyang hindi niya yun ni minsan muling hinangad. Ang muli siyang maikulong sa kanyang mga bisig, maramdaman ang tibok ng puso niyang excited sa kanyang bawat haplos at halik. Sa mga sandaling yon ay binubuyo siya ng sariling damdamin. Gusto niyang umalis ng villa at punta nito sa apartment o kung hindi kaya ay doon sa villa ni Benedict. Subalit 1% lang ang chance niya na makita ito ng ganitong oras na pihadong tulog na. Tsak na mawawalan lang ng saysay ang effort niya. Should I send her a message to her old social media account? Pero hindi na siya doon active. Matagal niya nang inabandon ng account na yon, kagaya na lang ng pag-abandon ako noon kung kailan hulog na siya sa akin. Alam ni Brixton na nagpalit na ito ng phone number pero syempre si Natalie Barcelo siya. Kaya hindi mahirap para sa kanya na hindi yun makuha. Marami siyang source. Nakasave din yon sa kanyang phone at matagal na ngunit wala silang conversation. Gamit yon kung hindi ang luma nitong numero na sinusubukan niyang tawagan pero out of coverage palagi. Thinking of her now is making me crazy. Ilang beses siyang nagtipa ng message pero muli lang niyang binubura. Sinubukan niyang matulog ngunit tayo siyang yakapin ng antok. Sa bandang huli, nag-send pa rin siya ng message kay Seska na pagbati lang naman ng Merry Christmas. Sinapalaran na niya kung magre-reply doon ng dating nobya o dededmahin nito dahil kilala siya rin yun. Wala naman akong ibang sinabi. Console ni Brixton sa sarili at ipinikit ng mga mata niya para matulog kahit na walang kasiguraduhan kung magagawa niya nga bang makatulog ng mga sandaling yun o magiging dilat pa rin siya. Sa mga sandaling yun ay patulog na si Seska. Nang mag-vibrate ang phone niya, hindi din nag-register ng unknown number ang nagpadala ng message dahil nakasave mismong number ni Brixton sa kanyang phone kahit na nagpalit siya ng phone number. Pangalan nitong nabasa niya nagpadala sa kanya ng greetings. Parang nakuryenteng kamay na nabitawan niyang cellphone. Mali, naihagis niya yun nang bumagsak sa kama matapos mabasang pangalang Brix. Paano niya nakuha ang phone number ko? May takot sa boses niyang tanong. Hindi na mapigilan ng biglang mangatal. Napatayo ng dalaga. Hindi niya na mapigilang biglang mag-overthink ng malala. Hindi kaya pinapaimbestigahan o pinapasundan siya ng dating nobyo? Imposible. Ngayon lang naman ito nagpadala ng message sa kanya. Understandable din dahil Pasko naman yun. Kahit na hindi na dapat siya nagpaparamdam pa. Engaged na siya. Matagal na kaming tapos na dalawa. Dinampot niya ang cellphone at walang pasubaling tinawagan niya na si Benedict na biglang naalerto sa kanyang tawag. Kailangang i-distract ni Seska ang sarili. Magaling na siya, wala nang galit ang puso niya, pero natitrigger ang anxiety niya kapag naalala niya mga ginawa ni Brixton sa kanya. Napapabalik siya sa kanilang nakaraan. Hindi niya masasabing nakaget over na siya pero ayon sa kanyang doktor,
Kinakailangan niyang harapin ang takot niya ng malampasan ni ito. Are you okay, Seska? Do you want me to come over there? Tarantang ahon ni Benedict sa kanyang upuan. Lumakad pa ito palapit sa bintanang silid upang silipin ang labas kung saan ay unti-unti nang lumiliwanag ang langit. What's wrong? Hindi na, Benedict. Kailangan ko lang ng makakausap ngayon. Hindi ako makatulog. Mahinang boses ni Seska, ngunit nababatid ni Benedict na may problemang dalaga. Marahil ay dinalaw na naman ito ng bad thoughts niya o panaginip. Are you sure? Sure ako. Sige, ano na naman bang iniisip mo? Sabi ko sa'yo dito ka na lang sa villa na may kasama ka eh. Ayaw mo makinig sa akin. Hindi mo pa kaya mag-isa, kailangan mo pa ng makakasama, lalo na't may pagkakataon kang ganito. Hindi ni Seska sinabing pinuntahan siya ng dating governor sa apartment. Wala rin siyang planong sabihin tungkol sa message ni Brixton na siyang nagpa-trigger na naman ng kabog niya sa dibdib at anxiety. Ayaw niya itong mag-alala. Wala. Naninibago lang ang katawan ko sa oras dito sa Pilipinas. Mahinang tumawa si Benedict. Naintindihan niya ang sentimiento ni Seska, ngunit ibang kutob niya sa boses nito na parang takot. Masaya si Benedict na siyang palaging unang naiisip ng dalaga kapag nasa sitwasyong naiipit na si Seska. Me too, Seska. Gusto mo stroll tayo? Bis ka, hanap tayo ng makakainan ng early breakfast. Meron na yan ngayon. Sa huli pumayag si Seska upang gawin ng abalang kanyang sarili. Kilala niyang katawan. Hindi rin siya makakatulog lalo na at may natanggap na message. Paulit-ulit niyang iisipin yon at baka lumala na naman ang pag-overthink niya. Okay, Benedict. Hintayin mo na lang ako sa ibaba. Huwag ka nang makyat dito. Gagayak na ako. Sure, alis na ako dito. See you, Seska. Nang mamatay ang tawag ay humagilap lang dalaga ng jacket na may hood. Nagsuot ng pants at saka medyas. Ilang saglit lang itinayo niya sa labas ng apartment at dumating ng kanyang hinihintay. Mahamog ang paligid para sa pagsisimula ng panibagong umaga. Basa ang kalsada sa halik na ulan na nagdaang gabi. Excited na pumasok na si Seska sa front seat ng sasakyan ni Benedict. Matapos na pagbuksan ng lalaking hinagot siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Brixton, gising na. Bumangon ka na dyan at gumaya ka na. Sige ka, may iwan ka namin dito. Mahina ho ng boses na pukaw ni Nati sa anak na bahagya pang tinapik ang kaliwang pisngi. Pupunta tayo ngayon sa mansyon ng lolo't lola. Nakaupo ang ginang sa gilid ng kama ng anak na hindi pa rin gumalaw si Brixton na halatang puyat na puyat ay marahang niyugyug niya ng isa nitong balikat. Diniinan yon upang magising ng diwa ng anak na halatang himbing na himbing pa rin. Naintindihan naman ni Nati na puyat ito, pero hindi naman pwede na iwan nilang panganay at tumuloy na lang sila. Magagalit ang ama nitong si Gaston. Ilang beses niya nang pinakyat sa maid si Brixton ngunit ayaw nitong gumising. Nagtugo na rin si Gavido at Thor ngunit wala pa rin nangyari sa pakay nila kung kaya naman siya na nagpresintang aakyat at gigising dito. Lalo nang makitang iritasyon sa mukha ng asawa. Ako nang pupunta. Kulang lang sa kurot ng singit ang kapatid nyo kaya hindi nyo magising. Ma'am, antok na antok pa ako. I know, but there's no exemption. Natalyo, kahit napuyat ka pa, bangon at gumaya ka na. Ikaw na lang hinihintay. Napilitan si Brixton na bumangon lalo nang sabihin ni Nati na kanina pa siya hinintay ng ama at mga kapatid sa ibaba. Alright ma'am, susunod na ako. Nakapikit pa rin ang mga matang bangon na ni Brixton sa higaan. Siguraduhin mong bibilisan mo at hindi na akong susundo sa'yo dito kundi ang daddy mo na. Ginugol niyang buong araw na yon ng Pasko sa mansyon ng mga Benta Court. Tutal wala namang pasok kung kaya napagkatuan nilang doon mamalagi. May edad ng kanilang lolo't lola sa side ni Nati. Ngunit nakakalakad pa naman, nagagawa pa nga silang makilala ng mga to't paglutuan. Matalas pa rin ang kanilang memorya sa mga bagay. Babalik sina Chris at Nick bago ang New Year. Dito sila magse-celebrate. Let's have a family reunion kapag nakabalik na sila ng bansa kasamang kanilang mga anak. Si Mr. Bentacourt, kulay puti na rin ang lahat ng kanyang buhok. 2 araw pagkatapos ng Pasko nang bumalik nga ang mag-anak nila sa bansa. Nagkita-kita sila doon upang mag-dinner sa mansyon ng mga Bentacourt na labis na ikinatuwa ng 2 matanda. Doon na din dumiretso ang pamilya ni Nick mula sa airport. Nakangisi na kaagad kay Brixton si Nixa na parang may ibang ipinapahiwatig sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Pagsusungit kagad ni Brixton nang makita ang kanyang pinsan na titig.
Hindi lang yun ang una nilang pagkikita, ngunit madalas na wala siyang balita kay Nixa dahil abala ito sa kanyang buhay. Ayaw namang makibalita ni Brixton sa ina dahil pihadong palagi namang ibibida nitong mga achievement ng pinsan. Achiever din siya at bida rin siya sa mga kwento ng kanyang tito ni Tita Krisa. Pero iba pagdating na kay Nixa. Paano ko tumingin? Sige nga, paano? Hindi na siya pinansin ni Brixton na nilingon na si Skylar na kasunod si Nixa. Mukha itong busy sa kanyang hawak na phone. Ilang beses silang nagkatitigan, ngunit hindi mahulaan ni Brixton na parang distance sa kanya ang pinsan. Nilapitan niya na ito at tinabik na sa balikat. Mabilis itong itinago ang kanyang phone sa bulsa at saka tumangulak bilang ganti niyang pagbati sa ginawang yun ni Brixton. Inakbayan pa siya ni Brixton na parang kapatid niya na ang kausap. Anong pinagkakabalahan mo, Skylar? Chicks? Gusto mo turuan kita kung paano dumiskarte para makabingwit ng marami? Biro niya dito na hindi niya naman intensyon na seryosohin siya. Gusto lang talaga ni Brixton na may pag-usapan. Sus, huwag kang makinig dyan kay Kuya Brixton, Skylar. Papahama ka lang yan. Hindi yan magaling, puro yan palpak. Si Gavin na tinignan na si Brexat kapag daki nagtawanan ng dalawa matapos na magtakip ng kanilang bibig. Ikaw bang kausap ko, Gavi? Sabat ka na naman ng sabat. Nakatikwas ng isang kilay ni Brixton sa kapatid na hindi niya maintindihan kung bakit mas kumakampi pa sa kanilang mga pinsan. Sinong kapatid mo sa aming dalawa, ha? Malakas na tumawa si Nixa. Sa pagkapiko na ni Brixton, nasa sofa na silang magpipinsan habang abalang kanilang mga magulang sa kusina. Sa mga pagkain na kanilang pinaluto, tinitikman nyo na may kasama na rin kamustahan dito. Naku, wala talaga kayong pagbabago. Ang iingay nyo pa rin kapag nagkakasama-sama kayong anim. Ani Krisa ni isa-isang pinagmasdan ng mga anak at pamangkin. Hindi makapaniwalang kanyang mga mata ng mga batang paslit noon nang tanging alam ay ang kumain, umiyak at maglaro'y grown-up adult na ngayon. Ang bilis talaga ng panahon, akala mo'y nagmamadaling lumipas. Brixton, bakit hindi mo in-invite ang fiancé mo? Family dinner. Piper is not yet part of our family, Mommy. Hindi pa sila kasal kaya hindi pa siya matatawag na legit na part ng family. Siniksa na hindi mahulaan ni Krisa kung bakit parang mainit yata ang dugo sa fiancé ni Brixton. Nagkita na rin naman ng mga ito noong engagement nila, kaya nagtataka na doon si Krisa. Nilingon na siya ng kapatid niyang si Skylar na parang may nasabing mali. Am I wrong? Fiancé pa lang naman, hindi pa sila kasal. Once kasal na, fine, pamilya na siya. Dugtong paniniksa na ipinaglalaban na naman ang kanyang paniniwala sa legal na paraan. Walang pakialam sa paligid. Nixa, I am talking about legalities, Mommy. Again, Piper is not yet a legal part of our family. Muling git ito nang makitang susuplahin siya ng kanyang ina. Umarko na kasi ang isang kilay nito. Dad, mali ba ako doon? Hanapan ito ng kakampi kay Nick na sa pagkakataong yun ay dumaan lang naman sa sala dahil may kinuha sa loob ng sasakyan niya sa garahe. Salitan silang tinignan ni Nick na hindi alam kung tungkol pa saan ang kanilang usapan. Humigpit ang hawak ng kamay niya sa tangkay ng paper bag ng alak na kanyang regalo para sa ama. Hilaw na itong ngumiti, nalilito at halatang naiipit sa pagitan ng panganay at ng kanyang asawang si Krisa, na nakahalukip-kip na at masama ang tingin. Batid kasi nito ng anak na naman nilang kanyang kakampihan na palagi niyang ginagawa, basta hindi lang ito mali. Anong context ng pinagtatalunan niyo, Nixa? Malambing na tanong ni Nick na hinaplos pang ulo ng panganay nila. Napailing na noon si Krisa na alam niya na kaagad ang resulta kung kaninong panig ang kukunin ni Nick. Si Piper, yung fiancé ni Brixton. Hindi pa siya part ng pamilya natin kapag legal ng pag-uusapan, hindi ba? Tumagal ang mga mata ni Nick sa ama na ikinangiti na ng maliit ni Nick. Hindi pa rin nagbabagong anak niya sa paraan ng pagtitig sa kanya. Puno pa rin yun ng pagmamahal para sa kanya habang may malaking tiwala dito ang anak. Yes, at sino nagsabi na parte na siya kagad ng pamilya? Si Mommy. Sinamana na Krisa ng tingin ng asawa ng lingunin ni Nick. Dumagdag pang kapatid niyang sinati na nasa likod lang ni Krisa. Nakapamewang na sa kanya habang nakatikwas ang isa nitong kilay. Hindi siya takot sa kanila. Dapat sa kanya pa rin sila takot. Ngunit habang tumatanda, mas lumalambot ang puso ni Nick sa dalawang babae ito. Nixa, maaari hindi pa nga part ng pamilya natin ang fiancé ni Brixton pero usually parte na siya kung sa ibang anggulo natin titignan. Gaya na lang sa emotional na paraan. Isa pa, doon din naman yun papunta. Once na ikinasal na sila. Paano naman nangyari yun, Daddy? Sa legal nga, legal yung pinag-uusapan natin. I don't care about the emotional part. Giit ni Nixa na bahagya pang tumaas ang tono ng boses sa ama.
Kasabay ng pagtaas na rin ng isa niyang kilay noon. Dahil Brixton loves her. No, Tito Nick, mali ka. Biglang sabat ni Brixton na hindi na napigilan ng bibig na sabihin yon. I don't even like her. Ano? Duwit na tanong ni Nick at Natalia na halatang nagulantang sa pasabog na yun ang binata sa kanila. Oh my goodness, Brixton. What are you talking about? Piper is your fiancé right now tapos ni pagkagusto ay ayaw mo sa kanya? What's going on? Anong ibig mo sabihin dito, anak? Sinati nagulantang pa rin sa narinig niya. Baka kasi namalila ng pandinig niya sa punang noo. Naririnig mo bang sarili mo, anak? You were already engaged to her. Mom, what I am saying is, Tita Nati, calms down. Natalia's just kidding. I am just teasing him. You know me. I love bullying Natalio. Nagkatinginan na si Chris at Nick. Tapos si Nati at Krisa bago ibinalik yon kay Nixa na humahalakak na. Nanalo na naman siya na nagawang magpanik ng kanilang mga magulang. Sa isip niya, gago itong si Brixton na sineryoso yon. Hay nako, tama na yung inyong yan. Pumasok na kayo ng kusina at tayo kumain na ng hapunan. Doon na natin ituloy ang usapan. Si Mrs. Bentacourt na naging referee na kagad. Gaya ng dati matikas pa rin ang ngiti nito at puno ng pasensyang mga matang iginala. Hindi na para sa mga anak, kundi para na yun sa kanyang mga apo. Natalia, matanda na nga kayo ng kuya Nick mo. Dahil mabilis ang tumaas ang presyo nyo sa munting mga bagay na kagaya nito. Ano, kumusta ngayon? Ganyan na ganyan ang pakiramdam namin noon ng daddy nyo. Kada may kahunghangan kayong ginagawang magkapatid. Masarap bang matikman ang ganyang pakiramdam? Ngayon yung sabihin sa amin na hindi kayo stress sa amin. Partida, dalawa lang kayo noon. Ngayon tig-tatlo kayo ng anak na papainitin ng mga bunbunan nyo. Mom! Duwit na naman ang magkapatid ni ilang sandali pa'y nauwi na sa malakas nilang halakhakan na pumuno sa sala. Hindi pa yan malala. Sinasabi ko sa inyo, yung sa inyo nga magkapatid, napakalala. Kumpara dyan sa mga anak ninyo, mild pa lang yan. Himayin ba natin lahat yon ngayon ang marinig ng mga anak ninyo mga kalokohan nyo? Unang nag-walk out si Nati patungong kusina habang parang bubuyog na bubulong-bulong. Hinabol to ni Krisa. Sumunod si Nick na sumabay na kay Gaston na kadarating lang at walang alam sa kung anong pinagtatalunan ng mga ito dahil hindi niya naabutan ng kanilang pagtatalo. Natawa pa doon si Nick at saka si Brixton sa remarks ng kanilang lola. Lumakas pang mga hagikik na yon ng kumindanda sa kanila si Mrs. Bentacourt. Naiiling na lang si Brex at Gavi sa kabilang gilid na saksi sa mga pangyayari. Masusi namang pinagmamasdan ni Thor si Skyler na seryoso ng mga titing ni pinupukol kay Brixton na wala pang mali sa mga titing nitong madilim sa kanya. Parang may lihim na galit. It's too complicated. Nawi ka ni Thor na tumayo na at base yon sa kanyang nakikita sa kanila kung kaya naman nasabi niya. Too complicated to understand everything. Parang matanda niya pang hinga doon ng malalim sabay lakad na. It's not Thor, sagot ni Nixa na halatang hindi rin palalagpasin. Natigas sa paghakbang si Thor. Dahil sa sinabi ni Nixa, ang kuya mo lang naman ang gumagawa ng sarili at malaki niyang problema ngayon. Ang hina niyang nilalang. Muli pang nagkatinginan sina Brex at Gavi, nagtatanong kung ano na naman ang kahulugan ng sinasabi ni Nixa. Hay nako, tigilan niyo na nga ako. Si Brixton tumayo na upang mauna nang magtungo ng kusina ng mansyon. Nakita niyo, piko na naman si Natalio. Talo kasi. Alam ko may nagmumultong damdamin ng kumag na yon. Mahinang natawa si Skyler. Yung tawang walang humor. Pero hindi nila pansin dahil nakayukong mukha nito. Ate, masyado ka namang harsh kay Brixton. It because may alam kasi ako na hindi niyo alam, Skyler. Mayabang pang nawikan ni Nixon itinikwas ang isang kilay habang nililibot ang mga mata sa kanila. Nakapagdaka ay tumayo na rin sa pagkakaupo niya. Tara na nga sa kusina. Matapos ng kanilang dinner na inabot ng alas 11 ng gabi ay nagpasyang umuwi na rin ang magkakahiwalay na sasakyan ang dalawang pamilya. Hindi na sila pinigilan ng kanilang mga magulang dahil wala rin namang magpapapigil sa kanila upang manatili sa mansyon at doon matulog, lalo pa ngayong malalaki na halos ang kanilang mga anak. Inihatid na lang sila ng dalawang matanda sa parking lot at tahimik na nagpaalam sa pamamagitan ng mga yakap at halik nila. Ilang sandali pa'y binabagtas na nilang daan pabalik ng villa. Hindi madalas doon ang mga magulang ni Brixton na ngayon lang nangyari. Dahil sa paparating na holiday, usually mas gusto nila na manatili sa Baguio na lugar ni Gaston. Kuya, may lihim na galit ba sa'yo si Skyler? Hindi na nakatiis ay tanong ng bunsong kapatid.
Hindi ito mapalagay hanggat hindi nabubuksan sa kanyang kapatid. Gusto lang naman niyang malaman kung may alam ba dito si Brixton. Napalingon na si Brixton sa kapatid nilang bunso na blankong mga mata. Halatang walang alam sa sinasabi ng lalaki. What do you mean, Thor? Bakit naman siya magagalit? Balik tanong niya kahit pa malinaw sa kanya na nagtatanong lang din ito at kumakalap ng impormasyon. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya kaya bakit magagalit? Ginalaw ni Thor ang kanyang isang balikat at sinulyapan si Gavi na walang imik na salita ng tingin sa kanila. Iba yung tingin niya sa'yo kanina kaya nga akala ko may lihim siyang galit. Baka na misunderstood ko lang naman. Ikaw intrigero ka, sabad ni Gavi na pinalo pang isang hita ni Thor upang sawayin. Huwag ka nga ma-issue dyan. Nasa likod pa sila ng sasakyan, mabuti na lang at nakababa ng mga magulang nila bago nagtanong si Thor sa kapatid. Malamang issue na naman ito ulit kapag nagtanong ang mga to kung anong punot dulo ng mga sinasabi ni Thor. Sa totoo lang ay napuna rin ni Gavi buong dinner nila. Hindi rin ito umiimik, nakatutok ang mata sa cellphone. Ang buong akala niya siya lang ang nakakapansin kung kaya naman hindi niya na binuksan pa sa panganay na kapatid. Nagtatanong lang naman ako ate, singhal ni Thor na binuksan ng pintuan sa kanyang gilid. Makapalo ka naman. Masama bang maging curious? At least nagtanong ako dahil gusto kong malaman kung may nangyayaring away, hindi ba? Bakit naman magagalit si Skylar saka anong away? Ganun naman talaga yon. Kung makatingin dati pa, medyo malalim, pangbabali ni Gavi dahil ayaw niya nang umaba pang tungkol sa usapan. Knowing Kuya Brixton, malamang ay hindi ito mapapakali hanggat hindi nakukumpronta si Skylar. Baka may problema lang siya o malalim na iniisip. Iba nga ate, pansin ko lang. Sinasabi ko lang naman kung anong napapansin ko. Kainis, kalimutan niyo na nga sinabi ko. Dabog na ni Thor na nagkukumahog ng bumaba ng sasakyan. Naging masama pa siya na inopen niya lang naman. Wala naman ako napansin sa kanya. Si Brixton ay pinagkibit lang ng balikat ang mga narinig mula sa kapatid. Walang napansin dahil hindi naman niya talaga pinapansin si Skylar. Sa pang-aasar ni Nick siya nakafocus. May issue lang talaga si Thor, kalalaking tao napakasismoso. Hirap ni Gavi na sinundan ng tanaw ang likod ng kanilang bunso na papasok na sa pintuan ng kanilang villa. Tara na nga sa loob kuya, huwag mo na lang yung isipin. Walang plano si Brixton na gawing big deal yon. Sa totoo lang ay, medyo may mali nga kay Skylar, ngunit syempre ano namang pakialam niya doon. Kung dawit siya sa iniisip ng pinsan, malamang ay kinausap na siya nito ng gabi ring yon. Good night Gabi. Kinabukasan balik opisina na si Brixton bago pa sumapit ang New Year. Normal na office hours nila yon ng mga employee. End of the year na sila ulit walang pasok. Hindi niya pwedeng bigyan ng mahabang bakasyon ng mga ito. Tapos siya patuloy sa trabaho. Sinalubong siya ng ilang patong na mga documents ni Helvi na natenga ng ilang araw nilang bakasyon. Ang makita pa lang yon kung gaano karami wala sa sariling napahilot na kagad si Brixton sa magkabilang sentido. Mr. Barcelo, pinadala nga po pala dito ni Miss Balboa. Nais niya pong ibigay ko sa inyo. Miss Balboa, si Piper? Oo nga pala, hindi pa sila nag-uusap ng fiancé mula nang mag-walkout ang babae ng bisperas ng Pasko sa villa nila. Ngayon nabanggit to ni Helvi ay saka pa lang niya alaalala. Nawala na rin to sa kanyang isipan magmula ng gabing yon. Nasabi na sa akin kung anong laman yan sir sa tawag. Nais niyang pumunta kayo sa isang charity auction. Nagangat ng ulo si Brixton kay Helvi na mabanggit yon. Mukhang sanay na sanay si Piper maging public servant. Charity auction? Ulit ni Brixton na kunot ng noo. Nakapunta na siya sa ganon pero may iba-ibang paraan ng auction. Opo sir, bukas. Year-end charity auction po. Yun at parang part ng auction na yun ang ama ng fiancé mo. Binabayo ni Brixton sa gilid ng kanyang table at hindi man lang tinangkang buksan. Wala siyang pakialam kung sinong Ponsyong Pilatong bahagi nun. Busy siya, hindi siya magabalang pumunta. Hindi rin makikitaan ng pagkainteresanteng mga mata ng binatang bumalik sa mga documents na kaharap upang isa-isahin na yung basahin. Hindi pa rin naman umalis si Helvi sa kanyang tabi na halatang naghihintay na magiging desisyon niya sa event na yon. Wala akong panahon para dyan. Decline the invitation. Sabihin mo rin yan kay Piper na busy ako. Maintindihan naman niya. Una pa lang dapat alam niya na hindi ako basta-bastang pumupunta ng mga event, lalo na kung boring lang yon. Panandali ang nanahimik si Helvi. Pinag-iisipan kung sasabihin ba niyang nilalaman kung sinong nag-design ng items na sasailalim sa bidding na nasabing auction. 100% siyang magiging interesado ditong amo niya. Sir, hindi mo man lang ba titingnan ang loob ng invitation? Ayon po kasi sa research ko sa mga items na for charity auction ay
Nalaman ko na 2 piraso ng jewelry na design mismo ni Miss Francesca Navarro. Saglit na tumigil sa pagsasalita si Helvie kasabay ng pagkabitin sa ere ng kamay gamit sa pagbubuklat ng documents ni Brixton. Bingo!